Ilang tulog na lang, eleksyon na po. At may humahabol pang mga survey firms na naglalabas ng kanilang results. At ang pinakahuling naglabas ng kanilang resulta ay ang Pulse Asia. Matatandaan po natin ng huli kong nilabas yung survey results ng Pulse Asia ay marami po ang umalma. Kasi kung tinutunghayan po natin yung mga ibang survey firms, parang kakaiba yung resulta ng Pulse Asia. Pero babasahin ko pa rin po sa inyo yung resulta ng Pulse Asia para fair, para patas. Sa ibang survey firms kasi, namamayagpag po ang mga kandidato ng alyansa. Although dito rin naman sa Pulse Asia results, majority pa rin po ng slots, dun sa 12 slots, ay nakokopo ng alyansa. Magtataka lang kayo doon sa placement ng ibang mga kandidato ng PDP. Lalo na doon sa ranking ni Bato de la Rosa. Pero siyempre, para wag naman sabihin ng mga DDS na ang nilalabas ko lang dito ay yung mga pabor sa alyansa, narito po ang top 30 ng Pulse Asia para sa kanilang survey ng April. So, mag-umpisa po tayo sa baba, sa number 30, going up to number 1. At nasa slot number 30, si Heidi Mendoza with 4.1%. Number 29, Ariel Kerubin with 4.4%. Number 28 naman, si Marites Mata with 5.9%. Going up at number 27, si Apollo Kibuloy with 10.3%. Number 26, Vic Rodriguez with 11.5%. Yung pong binabanggit ko mga percentage points, yan po yung percentage points na nakuha ng kandidato doon sa kung ilan yung mga respondents para sa isang survey. Siyempre sasabihin ng marami dyan, maniniwala ba tayo sa mga survey samantalang ang kanilang mga respondents ay 1,002 o pagpalagay na natin hanggang 10,000 respondents? Nabihira naman sa mga survey firms. Ilang milyon ba ang mga Pilipino? So ito po mga survey firms na to is parang guide natin. Malaman din natin kung ang mga kandidato natin ay pumapasok and for us to discern kung nagkakaroon ba ng manipulation dito sa survey. So kayo na po ang humusga. Nagkakaroon ba ng bayaran dito sa mga survey firms? Tuloy muna natin. Number 25, JV Hinlo with 11.8%. At number 24, Gringo Onasan with 12.9%. At number 23, Raul Lambino with 13.4%. Number 22, Bonifacio Busita with 14.3%. Number 21, Francis Tolentino with 15.7%. Going up at number 20, Jimmy Bondoc with 16.6%. Number 19, Kiko Pangilinan with 19.8%. Number 18, Ben-Hur Abalos with 22.9%. At number 17, Rodante Marcoleta with 23%. Number 16, Philip Salvador with 23.7%. Number 15, Amy Marcos with 24.7%. And at number 14, Bam Aquino with 25.4%. So dito mapapansin ko lang, si Ben-Hur Abalos nasa number 18. Mas mataas pa sa kanya si Rodante Marcoleta at si Philip Salvador na kung doon sa ibang survey at mas marami pong survey na nasa ilalim itong si Philip Salvador at si Rodante Marcoleta. O magko-comment na naman yung mga DDS dyan, hindi ko daw matanggap na tumataas ang mga ranking ng mga PDP. Sabi ko naman sa inyo bawat survey, kanya-kanya ng resulta. Kung ito ba ang resulta ng Pulse Asia, tatanggapin ko yan. Dahil sa ibang results naman, kaya ay SWS or Okta Research or Social Pulse at lahat po ng nilalabas ko ng survey results, tanggap ko po lahat yun. Kasi kanya-kanyang survey, kanya-kanyang resulta. Kung hindi ko tanggap tong Pulse Asia na to, hindi ko na lang sana ni-report sa inyo. Okay, maliwanag ba? Gusto ko lang po maging fair na kung binabasa ko yung mga survey firms ng iba kung saan namamayagpag ang mga kandidato ng alyansa, nire-report ko rin itong Pulse Asia. But then again, kanya-kanya po ng resulta ang bawat survey firms. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo o hindi. So, top 12 po tayo. Nahinto po tayo kay Bam Aquino sa number 14. Bakit walang number 13? Dahil po may nagtay sa 1 to 12. So, ito po ang mga pasok sa top 12 o ng Magic 12.
ayon po sa Pulse Asia. At number 1, Bongo with 62.2%. At number 2, Erwin Tulfo with 42.4%. So doon pa lang pala isipan na para sa akin. 62.2% si Bongo, 42.4% si Erwin Tulfo. Para namang halatadong ang taas ng lamang ni Bongo kay Erwin Tulfo. Tuloy po natin. At number 3, Tito Soto with 41.1%. At number 4, Bato de la Rosa with 41%. O, kita nyo itong pangalan ni Bato de la Rosa? Silipin nyo mga resulta ng survey ng ibang mga survey firms kung saan ang pwesto ni De La Rosa. Pero pabayaan na po natin. Ang final say naman dyan ay nasa milyong-milyong Pilipino na boboto sa May 12. So tuloy natin. Number 5, Bong Revilla with 35.6%. Number 6, si Ping Lacson with 33.8%. Rank number 7, Ben Tulfo with 33.5%. Number 8, Lito Lapid with 32.2%. Number 9, Abby Binay with 30.2%. Number 10, Pia Cayetano with 29.9%. Number 11, Willie Revillame with 28.6%. At nagtay sa slot number 12, si Camille Villar at si Manny Pacquiao, both garnering 28.3%. So diyan po yung 12 and 13. Pwedeng si Camille ang nasa 12, si Manny Pacquiao nasa 13, or si Manny Pacquiao ang nasa 12 at si Camille Villar ang nasa number 13. Pagkatapos naman kasi ng halalan at pumasok na yung 12, hindi naman na kasi importante kung sino ang nasa number 1 or kung sino yung nasa number 12. Tandaan nyo, nung nag-number 1 si Robin Padilla, hindi ba ang daming nagsisisi? Buti na lang hindi ko binoto si Robin Padilla because right from the start, alam ko, iba ang pakay ni Robin Padilla. Siya ay nakisakay lang sa Uniteam. At nabudol niya ang maraming mga Marcos loyalist. O, number 1 nga si Robin Padilla. Pagdating naman sa performance, kulelat siya. So, ganyan din naman dito sa darating na May 12. Hindi rin naman tayo nakakasigurado kung itong 12 ito o 13 ito ang official na mananalo sa May 12. Nasa ating mga kamay po ang magiging resulta sa May 12. At sa resultang ito ng Pulse Asia, ilan po ang pumasok sa Magic 12 na kasama sa alyansa ni President Bongbong Marcos? Erwin Tulfo, Tito Soto, Bong Revilla, Ping Lacson, Lito Lapid, Abby Binay, Pia Cayetano, Camille Villar, and Manny Pacquiao. Dahil tandaan po natin, nagtay sa number 12 si Camille Villar at si Manny Pacquiao. Ang mga taga-PDP naman, si Bongo at si Bato de la Rosa. At ang mga independent, si Ben Tulfo at si Willie Revillame. Bantayan po nating mabuti ang magiging eleksyon. Dahil may mga nagpapahiwatig po dyan na magkakaroon daw ng dayaan kapag hindi nanalo yung kanilang mga kandidato. At yan po ay sa kampo ng mga Duterte. Yan na po ang sinabi ni Sara Duterte. Bantayan daw ang boto dahil out of desperation daw ng grupo ng alyansa ay magkakaroon daw ng dayaan para lang manalo ang kampo ni President Bongbong Marcos. Yan ay napakalaking kaululan. Makikita natin sa mga rallies nila, kumpara nyo sa rally ng mga PDP, kung gaano kadaming tao ang umaattend sa mga rallies ng alyansa. Doon pa lang, makikita na natin kung sino ang aangat sa May 12. Ang dapat pa nga natin sabihin na kapag hindi nanalo ang mga kandidato ng alyansa, nandaya yung kabilang kampo. Aba, sila lang ba ang pwedeng magsabi na magkakaroon ng dayaan kapag sila ang natalo? Pero ang mas malinaw dyan, kapag natalo ang mga taga-alyansa, doon siguradong nagkaroon ng dayaan. So ilang araw na lang po, i-ready nyo na yung inyong listahan kung sino ang inyong mga iboboto sa darating na May 12. Kayo po, sino-sino ang mga kandidato ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnida.